Magandang hapon mga kaibigan, nagbabalik po niyo po lingkod, Daan Can Ride. At ngayong hapon mamimesa tayo doon sa Parañaque Fiesta, at the same time birthday ng aking uncle. Kaya tayo bibisita ng Parañaque. Tara, samahan niyo ako mga kaibigan. Iba talaga pag bagong palit yung flyball, napaka smooth ng ride. Napaka smooth, wala masyadong vibration pag tinatrattle mo. Iba talaga pag bagong palit ng flyball. Kaya kayo mga kaibigan, huwag nyo hayaan di kayo nagpapalit ng flyball, kasi maganda yun para sa yung comfort, saka yung feel ng motor, para mas enjoy yung ride. So kaganina, niride ko yung Z900. Sinigurado kong okay yung aking fuel pump motor. At kabutihan palad okay naman siya. Tapos yun, paikot-ikot lang ako doon. Dapat magtatagitay ako, kaso ay inisip ko kung maglolo ko yung motor tapos nasa Tagaytay masyadong malayo, 'di ba? Kung magpapa-rescue ako, medyo 'di ba sobrang layo, mahirapan, saka mahal, 'di ba? Kung magte-testing tayo, doon lang tayo dapat sa malapit. 'Di ba? Ayun, pagkatapos ko magpaikot-ikot doon sa Medang Hari, sa Bermosa, yun, nag-hot chocolate ako doon sa Coffee Bean sa Mainomo. Wala doon lang tayo pwede makabili ng ng hot choco. Dapat nga magma-McDonald's lang ako. Sobrang dami naman ng tao, saka yung parking, punong-puno yung parkingan ng motor, hindi tayo makapag-park. Kaya yun, diniretso ko na lang. Tapos naganap ako ng mapag-inuman ng kape. Yun nga, yung malapit sa amin na mall, yung Nomo. Doon na ako nakapag-hot choco. Bawal na sa akin yung kape, dahil ako'y minsan umaatake yung pagiging acidity, yung acidity, pagiging acidic ko, umaatake. Kaya bawal sa akin yung mga ganyan, mga kape-kape. Talaga nagtitrigger yan. Hindi ka talaga patutulugin yan ako. Kaya doon na lang tayo sa hot choco. Although yung hot choco nagkukusin na hyperacidity, pero hindi ganong katindi katulad ng kape. Alam nyo, minsan mas nag-enjoy pa ako i-ride talaga tong ADB 160, no? Kasi tahimik, di masyado maingay, smooth yung ride, no? Walang kakarera sa'yo, walang kukontra sa'yo, walang manggugulo, no? Kaganina kasi nung nag-ride ako gamit yung Z9, parang halos lahat gusto akong karerahin, no? Di naman ako nakipagkarera, di ba? So parang alam mo yun, nakakasira ng diskarte minsan. Kasi kunyari gusto kong mag-overtake, ito namang isa, si Kulukoy, talagang uunahan pa niya ako para hindi ako mapag-overtake. Kasi yung isa naman, yung kasabay ko, di ba, parang naghahamon ng karera, di ba? Kaya ang gusto ko lang naman makapag-ride na peaceful, no, yung walang kumakarera. Kaya minsan pag kaganina nga nandun ako sa Danghari, merong pick-up, diba? Talagang hinabol ako, hindi naman ako nakipagkarera. Nakakawala ng nakakasira ng diskarte, no? Parang imbis na gusto mo makapag ride lang ng peaceful, diba? Parang epal kasi, no? Ayaw na nauna, ganyan. Ako ayaw na pagkarera. Saka pag alam ko yung isa mas matulin, mas pinapauna ko na, no? Ayaw ko magkasabay kami ng mabilis, no? Kasi minsan doon nagtitrigger yun. Yung isa akala mo kakarerayan mo siya, mas bibilisan pa niya lalo. Kaya pag pinapauna ko na, no? Nagpapahuli na ako. Pero minsan marami talagang epal Tulad kaganina, may nakasabay akong owner na yung nakasetup yung owner. Pili niya, napakatuli ng motor niya, no? Lahat inunahan niya, pili niya, napakatuli ng kanyang owner, no? Lahat kinarera niya. Hindi niya alam traffic, no? So palagi siya minsan naiwanan kasi mga motor palagi nakakalisot yan. Tapos nung kami na, yun, pag hinabol niya talaga ako, hindi naman na nakipagkarera. Kaya ginawa ko, sinenyas ako na mauna na siya, no? Nawala akong time sa karera na yan, no? Parang natatawa na lang ako na medyo parang minsan naiinis na naiirita ako kasi yung mga ganong thinking, no? Yung mga ganong pag-iisip napakababaw kung ganon, no? Ako gusto ko yung peaceful lang. Ayoko na may nakakasabay, ayoko na nakipagkarera, no? Hanggat maaaring kasi delikado yun. Saka alam nyo na, kaya yung mga ganon pinapauna ka na, bahala kayo sa buhay nyo, mauna kayo hanggat gusto nyo, no? Kasi kala naman nila porket naka big bike palaging ganon ang thinking. Hindi, no? Hindi lahat ng mga nabibig big bike ganon ang thinking, di ba? Hindi ganon kababaw. Nakakatuwa talaga, bagong palit ng flyball ng ADB, napaka smooth, nakaka-enjoy.
Oh, kung kayo minsan parang feeling nyo parang sawan-sawa na kayo sa motor nyo, eh siguro kailangan nyo lang talagang i-maintenance yung motor nyo. Palitan ng flyball, mag-change oil, iparepack yung mga suspension, di ba? And then maninibago kayo sa pakiramdam. Ito, napaka-smooth, nakakatuwa. Yung parang yung first time na nabili ko tong ADB, yung tuwan-tuwa ako, yung puri-puri ako sa kanyang riding experience, no? Sa kanyang comfort, talagang tuwan-tuwa ako. Ganito, buwabalik yung ganung pakiramdam, no? Bisa kasi parang nagsasawa na ako, ganun si ADB matagtag, ganyan-ganyan. Pero once na maintenance nyo yan, diba? Matutuwa uli kayo dyan. Ang isusunod ko rito yung suspension, no? Kasi totoo naman medyo matagtag nga itong ADB. Hindi ko alam, no? Kasi minsan may nagsasabi, may sumakay na motor ko, hindi naman daw ganun katagtag. Pero siguro dahil matagal ko itong nagagamit, parang nakukulangan ako dun sa comfort ng kanyang suspension, no? Medyo natatagtagan ako. Kaya next time pag nagka-budget tayo, ipaparepack natin yung front and yung rear, or kung hindi na kaya ng repack, magpapalita tayo ng suspension sa likod, di ba? Para mas maganda yung riding experience natin sa araw-araw, di ba? Para tuwing papasok tayo, hindi palagi tayo nakasimangot o nakakunod yung mga noo natin, kundi palagi tayo may mga ngiti sa ating mga muka tuwing tayo papasok. Kahit masisira na yung araw mo sa trabaho, bago man lang ikaw pumasok sa trabaho, maganda ang iyong pakiramdam, di ba? Masaya ka. Pakasarap po. Iba talaga pag bago palit yung flyball. Sarap, parang asarap niyang i-ride sa malayo. Parang gusto ko pumunta ng Baguio. Sarap. Oh, nakakatuwa talaga, no? Yung ganun kasimpleng bagay, papalik ka lang ng flyball, di ba? Enjoy mo na talaga no? Wala yung vibration niya, nawala tuwing nagta-throttle ako. Saka maganda yung kanyang arurot, yung arangkada, smooth, yung bagay smooth. Smooth. Kailangan ko na rin siguro magpalit ng gulong, kasi totoo naman palitin na yung likurang gulong natin. Pero yung harap medyo okay pa siya, may tread pa siya. Yung likuran lang talaga medyo kinakabahan ako doon. Siguro next month. Pero hindi pa naman ganoong kapudpod, no, yung inisip nyo, kundi yung lang, tama pa, pwede pa tong i-ride kumbaga. Pero yun yung susunod natin, yung makapal na gulong na Dunlop, no? Yung gusto ko yung medyo matigas yung yung gitna, no? Para medyo matagal-tagal. Kasi itong stock na ADB, papansin ko, syempre puro harap tuloy, puro gitna yung napuputput sa kanya. Oo naman, pero syempre hindi naman tayo palaging padiretso yung may mga twisties tayo mga dinadaan sa araw-araw, no? At tingin ko mas malambot yung niya, yung gitna kaysa sa gilid. Yun lang napapansin ko doon sa stock na gulong na ADB. Oo, napansin ko talaga malambot yung goma ng stock, kasi kinumpara ko doon sa Dunlop, yung mga gulong ng Dunlop matigas, no? Dito sa stock malambot. Kaya siguro mabilis maputput tong harap. Pero dapat pati yung gilid dito medyo napuputput na rin. Kaso yung gilid parang medyo matagal maputput, no? Di katulad sa gitna, parang ang bilis siyang paputput talaga. Kaya susunod bibili ako ng yung isang klase na gulong ng Dunlop, yung matigas, yun, para mas tumatagal, no? Kahit medyo pricey, worth it naman, kasi mas tatagal yung yung time na magagamit mo siya, yung durability. Ito napaka-smooth talaga, no? Nakakatawa lalo na sa mga kurbada. Napaka-smooth. Hindi ko na nararamdaman masyadong vibration. Malambot tuloy. Smooth, walang vibration. Nakakatuwa. Nakaka-enjoy. Yun talaga sikreto. Palagi nyo i-maintain na yung mga motor, palagi nyo lilinisin. At itong motor ko bagong linis, bagong pahid, no? Mampamada. Bagong pahid ng mantika, hindi. Bagong pahid ng mga pampakintab niya, yung sunshield, yung tawag dito, yung tire block, wax, instant detailer. Ginagamit ko kasi yung Microtex yun, kasi mura, saka madaling i-apply, madaling gamitin. Ayan, oh, ganda, para siyang bago, nakakatawa. Hirap kasi pag tag-ulan, ako pakihirap kasi palagi ka maglilinis sa motor, palaging kakapitan ng mga putik, saka ng mga buhangin, no? Nakakainis.
kakalinis mo lang, kakabay mo lang ng 150 doon sa car wash, no? After 2 days madumi na ulit, para kang hindi na nagpa-car wash, no? Sana hindi ka na naglinis. Sana hintayin mo na lang magtag-init para hindi nadudumihan yung yung motor mo palagi, no? Kasi pag tag-init, 'di ba? Wala masyadong putik. Aligabok lang, ganyan. O dito na tayo. Medyo natin, no? Napaka-smooth talaga. Ang nilagay ko na flyball ay yung stock lang, 19 grams para doon sa stock, kasi ayoko magbago yung performance ito para hindi siya nasisira agad, kasi pag maladalas mong minamodify yung motor doon mas nagiging sirain. So nandito na ako, naghanap lang ako ng parkingan at kita-kits lang mamaya. Ito ko yung makikipesta muna at makikibirthday. Alright, Star. Hey! Shout out. Shoutout! Yeah. Ingat ka. Ingat din ka. Ingat din ha. Uwi na kami. Kita-kits lang. Mag-ride tayo ha. Yeah. Hoy. Ride tayo. Angkas kita. Uli na kami. Thank you. Hey. Bye-bye. Tuandro, bye-bye. Happy birthday. Ito, pauwi na ako ng bahay. At inapunta kami ng gabi. At napasarap yung kwentuhan namin magpipinsan. Matagal kami hindi nagkasama-sama at napakasaya. Napakabuluhan. Napakagandang araw. Napakagandang gabi. Sulit na sulit. At hanggat may oras, hanggat may araw, ay sulitin natin makasama at makapiling ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Dahil ang buhay natin ay napakaikli lamang mga kaibigan. Kaya tayo ay isip-isip, baba ng pride. Kung meron kayong mga nakakaway o naman, sana wala. At ang buhay ay weather lamang. Kaya tayo ay sulitin natin makapili, makasama ating mga mahal sa buhay. Dahil inuulit ko, napakaikli lang ng ating buhay. Hindi ito karera, hindi ito lamangan, hindi ito pagalingan, short term. Pero dito dito pagalingan kung ikaw ay isang magaling na nilalang, no? Ikaw ay pinakamagaling na nilalang sa mundo. Pero kung yan ang habol mo, mas stress ka lamang, no? Hindi lahat ng bagay para sa atin, hindi lahat ng yaman ay para sa isang tao, hindi lahat ng kasikatan ay para sa isang tao. Kumbaga, kung ano na dumating sa atin, tanggapin natin. Ang malaga, sulitin natin ang bawat araw. Huwag masyadong kapaka-stress. Huminga tayo ng malalim, huminga ng masarap na hangin. Dahil ang buhay ay napakaikli lamang. Para lang tayong alikabok sa himpapawid. Para lamang tayong alikabok sa mundo, sa kalawakan, sa galaxy, sa universe. Masakit na katotohanan, pero pasalamat rin tayo at nagkaroon tayo ng kamalayan at sinuwerte tayong maranasang huminga at maramdaman na tayo ay marunong magmahal, masaktan, maligayahan, masarapan o kung ano-ano pa. Traidor, sakit, katraidoran, ano pa ba masasakit na ginawa ng ibang tao, kung ano-ano pa. Tayo ay sulitin natin ang paghinga, sulitin natin masilayan ang bawat pagsikat ng araw, ang bawat liwanag ng kagandahan ng mundo, kagandahan ng kalikasan, o kung ano-ano pa. Ako'y maramdamin o madamdamin na naman hanggat kaya mo namnamin ang lasa ng sarap ng inahain ng tiyahin mo sa bawat handaan, ang bawat memorya namnamin mo. Dahil napakasarap mabuhay sa mundo. Huwag puro panlalamang, huwag puro pang-iisa o pagalingan, kung ano na pa. Alalahanin mo, isa lang tayong alikabok at babalik sa alikabok. Hanggang dito na lamang. Magbabalik po niyo po lingkod, Duncan Ride.